Okay, next na gagawin natin ay kailangan natin i-shape yung seat. Marami tayong kailangan gawin. So, yung una natin gagawin ay bubutasan natin yung seat para meron tayong handle. Kasi kung gusto natin, yan yung position niya, papasok natin yung kamay natin dyan at may mabubuhat natin siya gamit yun or mabubuksan natin yung pintuan. So, isa yun. Next ay kailangan nating butasan dito saka dito para makapagpasok tayo ng hinge para meron tayong hinge siya. And then later, puputulin natin ito dito and dito para yun yung kakabit dito sa apron and magagamit natin yung store. So, una natin gawin ay yung butas para sa handle. So, okay. Hanapin ko muna ko yung center. This is 33 divided by 2, 16.5. 5. So, I will do them. 27.5. Set natin yung handle to be 1.5 inches. So, or 38 mm. So, 38 mm. .38 divided by 2, that's 19. So, 19 mm. Set lang natin ang 19 mm dito. And another 19 mm dito. Tapos, yung openings will be 1 inch. Or 25 mm. And then, yung length ng handle ay gawin nating 12 millimeters. Ito yung mga tatanggalin natin. Nauna natin. Para mas madali natin na matanggal yung butas na to, gagamit ako ng drill bit to drill the corners at some of the outlines. Okay. Hindi ko kasi gagawin yan, mas marami akong i-chisel out. Kasi marami kayong i-chisel dito. Para magawa yon, hindi ko na siya lalagyan ng center punch kasi hindi naman kailangan accurate yung holes. Ang kailangan ko lang talaga ay mabawasan yung materials at magkaroon ako ng starting point for my chisel. Ito lang ang gagawin. Iwasan lang natin na tamaan yung drawing lines ko.
At ang kukunan ko lang ay yung corners muna. So ito, na-drill ko na siya. Marami akong drill parts. Chisel work naman tayo. May chisel work tayo. May chisel na ako. May mallet. Remember, wooden handle, wooden mallet. So, unti-untiin ko lang tanggalin yung laman nung waist side ko. Hindi naman kailangan na maraming puwersa dito. Kailangan ko lang ay unti-unti. Medyo matigas yung kahoy. So medyo malaki yung hahabulin ko dyan, ayan o. Nakuha ko na yung outline ng handle. Pwede pa itong bilugin, depende sa inyo. Makikita nyo naman sa final form nito later. Siguro bibilugin ko pa ito, pero generally okay na yung shape na ito. Pwede ko nang kunin yan, hawakan, so nahawakan na siya. Pero mas comfortable talaga ito kapag bilog na bilog yung mga yan. Next na gagawin natin ay magle-layout na tayo ng butas. Kasi ang idea nito ay papatong ito doon sa ating stool. Yung outer edges nito, yan. Ito ay ininail natin doon sa aprons. While ito ay magsaserve as door na pwede nating buksan. So dito sa part na ito, magkakaroon tayo ng hinge. Yung hinge natin will be a round bar na inserted dito sa loob. Yan. Dalawa dapat yan. Dalawang round bar nakapasok dyan. Yan. So, ang gagawin natin, magdi-drill tayo dito sa dulo. Kukunin natin yung gitna. And then, magme-measure ng 15 millimeters from the edge. And then, puputasan natin. Okay? Magkabila yun. And then, after that, ay i-measure natin kung hanggang saan yung cut na gagawin natin. And then, gagamit tayo ng radial arm saw para i-cut yung buong yon. And then, yung na-cut natin na pieces, ididikit natin sa ating chair or stool. Okay. Kukunin ko yung center. Okay, kukunin ko yung center. Ay, kukunin ko muna yung haba na yung thickness niya. So, ito ay 15 millimeters. 15 millimeters yung thickness.
So, ang gagawin ko ay magme-measure muna ako ng 15 millimeters from the edge. Yan, 15 millimeters. Tapos, ang gitna ng 15 millimeters is 7.5. So, 7.5. Yan. Then, gagawin ko rin sa kabila. Sa center punch ko, and then, yung aking kahoy kasi is merong slight curvature. So, may slight curvature siya. And to fix that, medyo kailangan ko siyang i-clamp para maging straight ulit siya bago ko siya i-drill. Dahil may tendency ito na kapag may curvature yan, sasablay ang baka lumabas sa surface yung inyong drill bit. Clamp ko muna. Yan, medyo nag-straighten siya. I-drill ko naman siya ngayon. Nabutas na natin ito. Ngayon, dahil binutasan natin siya, kailangan natin siyang takpan. Bakit? Kasi magpapasok tayo later ng hinge for this one. Round bar lang naman yun. Malalaglag yung round bar natin kung may butas to. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng wooden dowels para i-plug itong mga to. So, gamit itong 6mm diameter na wooden dowel ay tatakpan natin yan. So, ang gagawin ko muna ay magme-measure ako ng 1/2 inch na length dito. So, measure ako ng 1/2 inch. 1/2 inch. Yan. Pati din sa kabila. So itong half na ito, yan ang ipapasok ko dyan at i-glue. So lalagyan ko muna siya ng glue. Yan. Yung sobra siya. Tapos lalagyan ko rin yung kabila. Yan. So, hintay lang natin siyang matuyo. And then, after that, pwede ko na siyang i-trim, flush, para in preparation for the rounding ng edges. Ito. Kasi, although okay naman ito as a seat, okay naman siyang maging upuan na merong corners na ganito. Pero, just to make yung ating cover or yung ating seat na mas aesthetically pleasing, tsaka less corners na makakasugat or makakadamage or madadamage, bibilugin ko itong side na ito at itong side na ito ganito para and yan. Matigas na yung ating glue. Na-plug na natin. Puputulin muna natin itong excess dowels. And then magra-round tayo ng edges.
Yan. Kung makikita ninyo, ganyan dapat yung maging itsura niya. Nakatakip na. So, next, ira-round ko ito para hindi masakit sa kamay. So, paano natin ito bibilugin? Paano natin tatanggalin ito? So, ang gusto ko dito is curve siya, semicircle yung shape. Meron tayong tatlong tools na pwedeng gamitin. Anong tamang tool ang pwedeng gamitin? Actually, kahit ano, depende sa preference ninyo. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano sila gamitin. So, yung first one ay yung jack plane. So, parang yung ginawa nyo lang ito sa legs and apron, ang gagawin lang is gagamitin yan para tanggalin yung sharp edge niya. Be careful na huwag nyo papabutin sa dulo para hindi masira itong end na yan. Another tool na pwede nyo gamitin is itong hand plane. Yung hand plane, mas maliit lang siya dyan sa jack plane natin. Same lang din yung paggamit sa kanya. Yan, medyo nararound na. And the last tool ay spoke shave. So yung spoke shave, pwede siyang patulak, pwedeng pahila. Gamitin ko siya na pahila dito. Ano ang pinagkaiba nila pagdating sa output? Sa spoke shave is mas madali itong gamitin, mas maganda itong gamitin kapag merong hindi uniform yung shape na gustong gawin. Bawa doon sa inyong horik, may mga curves doon na palalim, maganda itong gamitin. Pero dito, kung gusto niyo na straight, kailangan maganda-ganda ang control niyo sa kanya dahil may tendency ito na gumawa ng malalim na hukay doon sa shape. So, ano ba ang preferred ko? Either ito or ito. Sir, pwede bang gamitin yung sander? Oo, pwede nyo gamitin. Ang problema, kapag hindi maganda yung control ninyo, doon, yung hawak ninyo dito sa piece ninyo, malaki yung possibility na masira yung piece ninyo. So, I don't really recommend na sander ang gamitin for rounding your corners. Mas maganda pa rin yung control movement ng inyong plane. Okay na itong profile na ito sa akin. So, may mga sharp edges pa rin dyan. Dumadadaan ko na yan sa hand sanding later. Lilipat na ako sa kabila. Na-round ko na yung corners. Note lang, medyo mahirap itong i-round talaga. So kung matatagalan kayo, huwag kayong magtaka, medyo matagal siya. Muna tayo sa madaling part. Na-round ko itong corners naman ito. Ito along the grain na ito, mabilis na dapat ito. Tapos na yung pagbilog. Next na gagawin, kailangan nating isander ito. Kasi, lalo na yung ilalim,
kasi medyo may hirapan na tayong i-finishing siya once na nakakabit na. So, isasander ko muna siya, papakinisin ng konti, and then dun tayo sa susunod. Gagamit ako ng pump sander para medyo mas. Okay. Tapos na, ginamit ko na rin chance na yon para i-round yung aking corners. So, bilog na siya. Okay. Kailangan natin naman ngayon malaman kung saan yung putol na gagawin natin. Kasi ang gagawin natin, kakat natin to dito using the radial arms. Oh. And dapat yung pagkakaputol ay dapat yung line ng putol ay dapat naka-align dito. Okay, dapat naka-align dito at dito. So, yung taas, mayroon akong markings kung nasa yung gitna. Pero yung ilalim kasi yung titingnan natin. So, ang gagawin ko, tatawag ko lahat ito. And then, imamark ko din kung alin ang left and right sides para hindi na ako magpapalit-palit mamaya. So, natin. One, 2, 3, 4. This will be 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos 1, 2, 3, 4. Para lang mag-match. Tatawag ko na. Okay. Next, kailangan kong hanapin ang center ng bawat side. Kailangan natin. So, ang total length niya ay 302 millimeters. Gitna nun ay 15.1. Dito and dito ay okay, halos pantay naman siya. 15.2. Ay 15.1. So, yung length nito will depend on your piece. Okay. So, hindi tayo magiging pare-parehas dyan. Depende sa magiging quality ng pagkaka-layout ninyo. So, that's for the longer sides. Ito naman, sa shorter sides na tayo. Mark ko na. Ito naman tayo sa ilalim ng ating seat. Gagawin ko ay kukonek ko silang dalawa.
Next, ito naman. Next ang line. Okay, next. I-align ko lang ulit. Dapat ay ito ay 1 and 2. So 1 and 2. 1 and 2. Okay. Match ko lahat yan. Okay, almost match na sila. Next, imamark ko yung part, ito yung apron kasi, ito yung leg. So, imamark ko tong transition na ito, yung point na yan. At itong point na ito. Then, using a straight edge, draw a line. Next step is ikakat na natin ito sa radial arm saw, but make sure na yung curve will fall dito sa outer part. Importante sa atin na ma-maintain itong itong width na to, mula dito hanggang dito. Dapat hindi yan mabago. So kung yung radial arm kasi natin is may curve yung cut niya, yung cut dapat is dito magpo-fall sa part na ito at sa part na ito. So i-adjust natin yung saw in such a way na dito ang cut, hindi dito. So assuming na yung nagawa ninyong seat ay tama at square, ayan, may guhit na yan. Kailangan nyo i-position itong blade na ito in such a way na ang kakainin yung side is this side, hindi ito. Importante sa atin itong linyang ito at ito. Dapat preserve yung width ng part na ito. So, yan. Okay na to. For cutting na. Depende dun sa magiging pagkakakat kung magiging smooth. Pero yung sa akin, medyo hindi siya ganun ka-smooth. So gagawin ko, lilinisin ko siya. Both sides. So pati ito ng aking handle. So, gagamit na lang ako ng block plane para linisin ito. That's good. Next, tatanggalin ko lang yung sharp edges dito. Kasi kung tatandaan natin, ang ating orientation ay ganyan. Tapos ito ay ito. Yan. Ito siya. Paano ko lalaman yan? Kasi naglagay ako ng number 4, 3. 3, 4. So, importante na may labels kayo. So, ito yung ibabaw. Ang bukas ko ay pag ganito. So, ito at ito should have no sharp edges. Then, ito ay
itong part na ito at part na ito ay walang sharp edges na part. So, paano tanggalin yun? Gamit tala ako ng block plane. Hindi naman kailangan bilog na bilog. Next, ito naman, kailangan tanggalan. Itong part na to, hindi ko na kailangan tanggalan. Hindi ko na kailangan tanggalan, pero tatanggal natin. Babawasan lang natin para hindi naman ganun ka-sharp. And ito, medyo magiging aggressive ng konti. Yan. So, try nating i-layout doon sa seat. One and two. 1 and 2. Talaglag siya. At maganda ang pagkaka. Bago natin ikabit yung seat, susubukan mo nang bilugin yung mga sharp corners dito. Tatanggalin ko muna lahat ng sharp corners. So, ano ang pwede nyo gamiting tools? Pwede ito, rasp file, spoke shave, or hand plane or block plane. Para sa... Dito muna tayo, ito. Block plane or hand plane. So, pinakita ko naman ako paano gagawin ito. Nabutasan na natin to initially. So kung makikita dito, may butas na siya. Ito rin may butas na. The problem is, yung thickness, yung width nito is around 1.5 inches. Na tinakpan natin, pinag natin yung half. So 1 inch talaga yung length dito. Yung initial butas na nagawa natin dito is 2 inches lang. Para mas mahaba ng konti yung may lalagay natin na hinge na round bar, ibobore natin siya or didrill natin ulit para palaliman yung cut. Kasi kung ito ay 1.5, ibig sabihin ito, mga around 1 halos 1 inch na lang yung natitirang depth dito. So lalaliman natin siya by drilling it. Magkabila yun. Yung depth should be 2 inches. Ulitin ko lang siya sa kabila. Kailangan natin magputol ng round bar, yung 6 mm diameter. Ang length ay 3 inches. So, 2 pirasong ganun. Nakat na, nalinis na rin. Next, kailangan ko ipasok ito doon sa butas ng ating seat. So, papasok lang magkabila. Kailangan lang na may matitira na around 1 inch pagkapasok. So, pagkapasok niyan, ito medyo i-force ko to. Ayan. Iwasan lang natin na i-force masyado. Kapag ay pumasok, siguro dapat i-inspect kung may harang sa butas. Kasi may tendency ito na i-split yung wood open. I-assemble na natin. Tandaan nyo, nag-number ako dyan 4, 4, 2, 3, 1 na. So, sulatan, pasok lang natin ito dito.
So, okay na siya. Next naman ay tatry natin na i-layout siya gamit yung ating mga linya dito. Or better, kung maganda talaga yung pagkakakat ninyo, notice na kapag tinanggal ko ito, both, so pag pinasok ko ito, so dapat itong door should align with this line. And yan, kung iangat ko ito, papansin niyo naka-align yan dapat dyan sa edge nito. So, hindi siya dapat maging problema. Problema ay yung pagkakaposisyon natin ng hinge will cause yung door natin to interfere with one of the legs. So, sa case ng gawa ko, medyo binawasan ko yung side dito ng konti para bumukas pa. And para pumantay lang ng konti, pinantay ko doon sa kabila. So, ma-encounter niyo itong problem na ito later. So, ano ang solutions natin dyan? Either bawasan niyo ito ng bawasan, or i-adjust niyo, bawasan din niyo ito, or i-adjust niyo papunta dito yung inyong seat para madali niyo buksan. So, depende sa inyo kung ano magiging solution niyo. So, ako, i-assemble ko na siya. So, ang kailangan kong gawin ay kunin yung gitna nito. So, ito is 17 millimeters. So, 8.5 ang half nun. Kailangan ko yon na i-mark dito sa aking piece na ito. So, sa kabila din. So, namarkahan ko na siya. Next, magme-measure ako ng 2 inches from the edge. Magkabila yan. Mamatch natin yung 2 inches na yan. Dito papatak yan. Okay. So, iniiwasan natin dito sa chamfer dito. Yan. So, siset ko na yung pako. Yan. Okay na. Next, layout natin dito. Pero bago yun, lagyan muna natin ng glue. Check. Okay. So, ang gagawin ko, i-compress ko siyang maigi dito para kapit na kapit. Okay. Turuan ko kayo paano itago yung pako. So, meron tayong tinatawag na
nail setter. So, ginawa ko lang siya using a concrete nail. Naka-grind ng konti yung head, ay yung tubis na dyan. Ikot pa end niya. Tapos, gagawin ko, itatapat ko lang doon sa pako, sa nail head. Kasi ang gamit natin na type ng nail is finishing nail. Medyo maliit from regular yung nail head. So, ang intention niyan is dapat pwede mo siyang ibaon pa ng konti para maitago siya. So, gagawin ko yun. Yan. Yan. So, okay na siya. Kailangan ko lang gawin ngayon, pupunasan ko na lahat ng glues and kailangan kong takpan itong mga to. Okay. Using yung Mighty Bond or CA glue, Sayano acrylate glue, papatakan ko lang siya dyan. Medyo ayaw pumatak. Medyo magge-generate ito ng heat. Pero unlike your regular na glue, na kapag yung white glue yung ginamit niyo, matagal mag-set yan. Ito medyo mabilis. In 5 minutes pwede ko na itong isand. So hintayin ko lang siya tumigas. At i-apply ko din dun sa iba kong butas. Halimbawa, itong mga to. So, naset ko na rin yung mga yan. Tatakpan ko lang din sila. Ito yung dayang pwede nyong gawin sa mga imperfect na joints ninyo. Okay, tapos na yung ating folding stool. Medyo kailangan lang ng konting sanding pa. Okay, so kailangan ng konting sanding, finishing, pero functional na ito. Mabubuksan siya. Kapag kailangan lang talaga nito is kailangan meron siyang lock, which is optional naman for you na sa mga students. Pero para makuha mo yung benefits ng pagiging dual purpose na toolbox at stool, kailangan lagyan mo siya ng mechanism to lock itong door na ito. Pwede kayong bumili ng door hinge, ng door lock, at para may lock dito, pwede rin na gumawa kayo. Later, siguro baka makita niyo ito later. Ang plans ko later ay, although di ko na ipapakita sa video dito, ay maglalagay ako ng additional wood dito, i-glue ko siya, and then may lock mechanism siya na dowel. Yun. So,